Aminado mang mahirap ang laban na kanilang susungin. Kumpiyansa naman ang defense team ni Chief Justice Renato Corona na mapapawalang sala nila ang punong maestrado. Ang pagdalo ni Corona sa impeachment trial kanina ay tanda raw ng kanyang matapang na pagharap sa laban. Mula sa Senado, nakatutuklay si Tina Pangilinan Perez. Tina. Mel, ilang oras bago magsimula ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona kanina, nagpakita na ng puwersa ang mga magtatanggol sa kanya. Sa Korte Suprema, pinalibutan si Chief Justice Renato Corona ng mga bigatin sa larangan ng abogasya. Si retired Supreme Court Justice Serafin Cuevas ang namumuno sa defense panel. Bagamat aminadong mabigat din ang kanilang kalaban, handa na raw sila. Mabigat po ang laban. Malakas po ang kalaban namin. Kung ang prosekusyon, kumpiyansang maipapakonvict nila si Corona, ang depensa, kumpiyansa ring mapapawalang sala nila ang punong mahistrado. Umaasa po kami na ma-acquit namin that the case against him will be dismissed. Ito na ang kauna-unahang impeachment trial ng isang Chief Justice ng bansa at haharapin daw ito ni Corona. Katunayan, dumalo siya sa pagbubukas ng paglilitis. Sinabi ko sa kanya na kailangan pumunta siya para bilang respeto sa Senado at para makita ng taong bayan na hindi siya natatakot. So you will fight this out until the end? That's what I understand, yes. The fact that he's here right now fighting for his rights and the independence of the judiciary, I think is actually very good for his reputation because it shows that we have a strong Chief Justice who will stand up for the rights of the court. Hindi raw kinukonsidera ni Corona na mag-leave of absence habang patuloy ang paglilitis. Wala po naman ganong obligasyon eh. Hindi po itinatagda yun ng saligang batas. Wala pong batas na nagsasaad noon. At sa rules and regulation, wala rin po. Lalong di raw magbibitiw ang punong mahistrado. He said, I have to do this, I have to face this and be brave about this because this is not only about me anymore. This is about the judiciary and the independence of the judiciary. If we have a coward for a Chief Justice who will just step down if there's any attack, then what does that say about the judiciary and the future Chief Justice as well? I mean, any Chief Justice would be susceptible to being bullied by any executive. Umaasa ang mga abogado ni Chief Justice Renato Corona na matatapos ang impeachment trial sa loob lamang ng isang buwan. Para raw kasi itong espadang nakaamba sa ulo ng Chief Justice na mas mabuting maalis na sa lalong madaling panahon. Mel? Tina, sa makatuwid ko isang buwan, ano ang schedule ng hearing ng impeachment, Tina? Well, Mel, hindi pa naman sigurado kung sa loob nga ng isang buwan ay matatapos ito dahil merong mga nagsasabing ilang buwan ito tatagal, posible hanggang 6 na buwan. Yung 1 month na sinabi ni Justice Cuevas kanina, yun yung sanang target nila na matapos itong impeachment trial. But anong schedule ng hearing dyan, Tina? Well, bukas magsisimula yung presentation of evidence, Mel. So, dito natin makikita kung paano tatakbo, kung mabilis ba ang presentation ng prosecution dahil pagkatapos nila ng presentation, saka naman sasalang itong depensa. Maraming salamat sa iyo, Tina Pangilinan Perez. Nakaangkla o nakabase po sa tatlong tinatawag na grounds for impeachment ang kaso ng impeachment laban kay Chief Justice Renato Corona, ang tinatawag na betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution at graft and corruption. Kalakip nito ang 8 reklamo o articles of impeachment. Una, ang umano'y pagkiling ni Corona sa dating Administrasyong Arroyo bilang maestrado noon at ngayon bilang punong maestrado ikalawa. Ang hindi raw niya pagsasapubliko ng kanyang statement of assets, liabilities and net worth o SALN. Hindi rin daw sumunod sa mahigpit na panuntunan ng konstitusyon si Corona na ang miyembro ng hudikatura ay dapat na may tinatawag na di matatawarang kakayanan, integridad at kalayaan. Nilabag din daw ni Corona ang saligang batas na maglabas ang Korte Suprema ng kautusan para pigilan ang impeachment laban kay dating Ombudsman Mercedes Gutierrez na kilalang kaalyado rin ni Ginang Arroyo. Halata rin umano ang pagkiling ni Corona nang muling binuhay ang ilang kaso matagal nang napagpasyahan, tulad ng paglikha ng 16 na bagong lungsod at ang desisyon na gawing isang probinsya ang isla ng Dinagat. Pati ang issue ng pagkopya of plagiarism laban kay Associate Justice Mariano del Castillo ay kasama rin sa articles of impeachment. Ang isinagawa raw na investigasyon ng komiteng binuo ni Corona ay may layong mapawalang sala ang kanyang kapwa maestrado.
Nagpakita rin daw ng pagkiling si Corona na maglabas ng temporary restraining order ang kataas-tasang hukuman sa watchlist order laban sa mga Arroyo. At huli, kasama sa articles of impeachment ng umano'y pagtangging ni Corona na magbigay ng kwenta o i-account ika nga ang pondo ng Judiciary Development Fund at ang special allowance for the judiciary. Ngit naman ang mga taga-Korte Suprema sa nila'y panggigipit ni Pangulong Aquino sa Udikatura at sa punong maestrado. Mula sa Korte Suprema, nakatutok live si June Veneracion. June. Mel, nagkulay itim itong compound ng Korte Suprema dito sa lungsod ng Maynila kasabay nga ng unang araw ng impeachment trial laban kay Chief Justice Renato Corona. Ito raw ay bilang pagkondena sa anilay harassment sa Udikatura at bilang pagpapakita na rin ng suporta sa punong maestrado. Sa pagsusunog ng effigy ni Pangulong Noynoy Aquino, nagtapos ang programa ng mga empleyado ng Korte Suprema ngayong araw. Sinisisi nila ang Pangulo sa anilay paggigipit sa Udikatura at kay Chief Justice Renato Corona. Ang galit ng mga taga-Korte Suprema, malinaw na makikita sa mga linyang nakatatak sa mga suot nilang itim na damit. Si Toto Abella, personal pang pinatatak sa kanyang damit ang katagang uphold the rule of law, not the rule of yellow. Ang kulay ng mga Aquino. Dilaw dati siguro demokrasya, pero ngayon hindi na. Wala nang demokrasya. Sa totoo lang nagsisisi talaga ako. Binoto ko si Pinoy. Dapat sana hindi. Ang isa pang empleyadong si Mateo Bihag, bitbit ang kartulina na may nakasulat na Pinoy, ikaw na ang saligang batas. Ang gusto ko lang mangyari na huwag niyo na pagkailaman sa Supreme Court. Gumawa lang sa maganda para sa bayan. Ang bakod at official seal ng Korte Suprema nilagyan ng itim na tela. Pati ang ribulto ng kauna-unang Chief Justice na si Cayetano Arellano at ang unang martyred hero ng Korte Suprema na si Jose Abad Santos. Binalot na namin itim. Total, hindi naman nila sinusunod. Yung, alam mo na, may hawak na libro yun na konstitusyon. Tinuturo niya ito. Kung hindi rin naman sila sumusunod, parang nakikita namin wala lang saysay yung rebulto. Sa labi ng Korte Suprema, naglagay ng widescreen para mapanood ang mga pangyayari sa impeachment trial. Mel, muli daw mag-uusap ang mga taga-suporta ni Corona para pag-usapan kung ano pa yung mga susunod nilang hakbangin. Humihingi naman ng pag-unawa yung mga empleyado ng Korte Suprema kung sakaling merong naperwisyo dahil sa ginawa nilang aksyon ngayong araw na ito. Mel? Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Sumugot naman ang iba't ibang grupo sa labas ng Senado kung saan ginaganap ang impeachment trial. Kanya-kanya sila ng gimmick para magpahayag ng pagsuporta o pagtuligsa kay Chief Justice Renato Corona. Mula sa Senado, nakatutok live si Maris Uman. Maris? Mel, buong puwersa rin pumunta dito sa Senado para magbigay ng suporta ang mga pro- at anti-corona rallists. At bagamat nagkaroon ng bahagyang tensyon, mapayapa namang nagtapos ang kilos protesta ng magkabilang grupo. Bahagyang nagkatensyon sa barikada ng mga pulis sa labas ng Senado na magtangka ang lalaking itong lagpasan ang harang ng mga otoridad. Gusto raw kasi niyang mapanood ang impeachment trial. Maya-maya pa may ilan na rin siyang kasamahang pilit na tinutulak ang barikada hanggang sa magsisigaw na ang lalaking ito. Nakikinig niyo ba? Ikaw mo namin doon, mapayapa kami doon! Walang tinutulak na pulis doon, nandun na kami oh! Di naglawan pinayagan na rin ang mga ralista na makapasok hanggang sa may GSIS building at makasama sa programa ng kanilang mga kapwa ralista. Nakasuot ng corona na maya-maya ay tinapon at aktong papaluin. Hanggang labas lang ng Senado pinayagan ng kilos protesta ng mga grupong suportado ang impeachment ni Corona. Na hanggang nananatili ang mga balakid na iyan sa Korte Suprema, mahihirapan tayo na mapanagot si GMA. Kaya dito ang nakasalang hindi lang ang Chief Justice kundi lahat ng institusyon ng ating bansa na involved dito sa impeachment. Pero di lang mga laban kay Corona ang dumating. Suot ang mga maskara ni Pangulong Noynoy Aquino na may bigoting parang kay Hitler, nagbigay suporta ang mga pro-Corona para tutulan ang umano'y diktadoryang pamamahala ng kasalukuyang administrasyon at masigurong magiging patas ang paglilitis. Pero hinarang ang karamihan sa GSIS. Ilan lang ang nakapasok malapit sa Senado. Ang bagay, hindi mo kagad lulunukin. Nag-oobserba ka eh. Nakikita mo, yung dati mo nakikita, naging iba. Halimbawa, yung mga violation sa mga constitution. Ang aking pinakamataas na arbiter ang nasa itaas. Lahat tayo'y nananalangin. Maging ang mga tinatawag na cyber rallists o yung mga tao nasa likod ng websites na tumutulong kay CJ Corona, nakiisa sa kilos protesta para sa punong maestrado.
kailangan lumabas na to show them na may support si Justice Corona. We uphold the rule of law, not the rule of yellow. Masigasig namang nagbantay ang mga pulis. 3 barikada ang kailangan lagpasan bago makapasok sa loob ng Senado. Mel, matapos maipahayag ang kanilang saloobin ay mapayapa naman nagsiuwian ng mga ralista kasabay ng pagtatapos ng impeachment trial ngayong araw. At anila wala raw makakapigil sa kanilang pumunta o tumungo rito sa Senado araw-araw para tutukan ang paglilitis sa punong maestrado. Mel? Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.